Nakatutuwang balita mula sa bansang Germany. Agaw pansin ngayon sa isang zoo doon ang isang pusa na duling. Yan po si Frank, isang uri ng wildcat na kung tawagin ay Era. Dahil daw sa kanyang kondisyon, hindi ito umaakyat sa mga matatayog na puno. Bagay na karaniwang ginagawa ng mga kauri nito. Kamakailan lang sumikat din sa isa pang zoo doon si Heidi, isang duling naman na possum na kahawig ng daga. Dahil sa kanyang kasikatan, nakatanggap si Heidi ng imbitasyon para sa Oscars. Posibleng bukas na ilabas ng korte sa Hong Kong ang sentensya kay Congressman Ronald Singson kaugnay sa kanyang kasong drug trafficking. Kanina, isinalang ng prosecution ang kanilang huling alas laban kay Singson na tumistigo na hindi lang daw pang isang tao ang drogang nahuli sa kongresista. Mula mismo sa Hong Kong, nakatutok si Steve Dailisan. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng kasong droga ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson dito sa Wan Chai District Court, sumalang sa cross-examination ng psychiatrist at addiction specialist na si Dr. Lam Ming. Sa testimonya ng espesyalista, sinabi nitong posible, pero duda pa rin siyang kayang ubusin ni Singson ang mahigit 6 na gramong cocaine sa loob lamang ng 3 araw. Testigo ng prosecution ng addiction specialist dahil nais nilang mahatulan ng kongresista sa mas malalang kaso ng drug trafficking. Nag-plead na ng guilty sa drug possession si Singson sa paghahangad na makakuha ng mas magaan na sentensya. Sa testimonya ni Singson, sinabi niyang ang nakumpiskang cocaine sa kanya noong Hulyo noong nakarang taon ay para lamang sa personal na gamit at hindi para ibenta. Gayunman, handa na raw ang kongresista sa kung anuman ang magiging sentensya sa kanya. It's been drying for so long already. You know, I've been here in a foreign country for 7 months now. You know, and I had to report to the police station every day. It's actually parang virtual house arrest na rin. So that in itself is not easy for me. So might as well, you know, put a conclusion to the case, and whatever happens, handa na rin tayo. Nakarating na rin kay Singson ang balitang pinagugulong na ng kapwa niya mambabatas ang expulsion niya sa mababang kapulungan. Pinag-iisipan na rin daw niya ang pagbibitiw pero gusto niya munang tapusin ang legal battle dito sa Hong Kong bago harapin ang naiwan niya ring problema sa Pilipinas. I hope patapusin talaga yung legal proceedings dito so that at least I can address the people myself and express my apologies to them. At least makapag-explica man lang ako. Positibo rin ang kongresista na hindi makakaapekto ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Pinoy na nasa death row sa China sa kaso niya rito sa Hong Kong. Kung ano't ano man daw ang mangyayari, pagbalik niya sa bansa, gusto niyang tumulong sa pagsugpo sa problema ng droga. May iniwan ding payo ang kongresista sa mga Pinoy na lulong sa ipinagbabawal na gamot. I hope people will learn from my mistakes, and I'm very eager to join the campaign against drugs after this. You know, sana matuto na, huwag na silang gaya sa akin. Matapos ang presentasyon ng huling testigo sa kasong ito, bukas bibigyan ng pagkakataon ng depensa at prosekusyon na ilatag ang kanilang summary o buod bilang paghahanda sa pagtatapos ng pagdinig. Malaki rin daw ang posibilidad na bukas ilabas na ng hukom ang sentensya ng kongresista. Mula rito sa Hong Kong, Steve Dailisan, Katutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa hindi na mabilang na dumudulog po sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation para humingi ng tulong, kalimitan ang kumukurot sa aking puso ay yung mga kaawa-awang bata. Tulad ni Jerich, na 3 taon ang tinitiis ang pabalik-balik na sugat sa buo niyang katawan. Puno ng pilat ang buong katawan. At meron pang mangilang-ilang sugat ang mukha ni Jerich nang amin siyang makita. Ayon sa kanyang tiyahin, kung ano-ano na ang pinagdaanan niyang gamutan sa loob ng 3 taon. Pero tila hindi ito tumatalam. Para maliwanagan sa kung ano ba talaga ang sakit sa balat ni Jerich, sinamahan namin siya sa isang dermatologist. Natuklasan na puno siya ng impeksyon na kailangan munang pahupain bago maisasagawa ang skin biopsy. Niresetahan muna siya ng gamot laban sa pangangati at impeksyon. Tubong Pangasinan ang pamilya ni Jerich. At ikaw sa buhay, 3 buwan na ang walang hanap buhay ang tatay niya na umaasa sa pagkoconstruction.
asin o kape ang madalas na ulam ni Jerich para maiwasan ang pangangati. Patong-patong niyang pag nawala niya yung isa, dito na naman lahat niyang buong katawan. Nandidiri yung mga tinutok si palagi doon sa amin. Kaya sa muling paglakas ng loob nila na lumuwas ng Maynila, baon nilang pag-asa na mahanapan ng lunas ang sakit ni Jerich. Pagkaraan ng 1 linggo, sa muling pagbisita namin sa manggagamot, nabawasan na ang impeksyon. Patunay nito ang paghilom ng mga sugat, kaya itinuloy na rin ang pagkuha ng skin biopsy. Nung nakita natin, may mga crusted lesion, yung parang ang itsura kung titignan mo, mamaso. Kaya natin pinunan ng balat para actually makita natin kung ano talagang disorder ang nasa kanya. Kasi maraming mga blistering disorders na iba-iba. At habang hinihintay ang paglabas ng resulta ng skin biopsy ni Jerich, kailangan niya uminom ng mga gamot pang iwas sa impeksyon at sa pangangati ng balat tuwing siya'y makakakain ng malansa. Idagdag pa riyan ang mga pamahid na lotion at ointment sa mga sariwa pa rin niyang sugat. Sana po matulungan natin si Jerich para sa inyong mga donasyon. Magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, 2 contestant sa isang quiz show sa Amerika. Tinalo ng computer. Ang Ascals nakipag-bonding sa mga fans. Estilo ng buhok ni Manny Pacquiao, hindi raw ginaya kay Justin Bieber. Aalamin natin kung kanino kinopya ni Pacman sa pagpapatuloy ng 24 oras.